Mabuhay! Kami ang pangkat-7 at ito ang aming salita ng taon. Bago kami magsimula, panoorin niyo muna ang maliit na skit na ginawa namin para dito. Uy, Pedro! Ay, kita mo to? Ayos ah. Naka-iPhone na si Idol. Hey, tignan mo. Hey Siri, what time is it? Time check. The current time is 11:17 a.m. Ayos ah. Sino ba yan? Si Siri? Galing, di ba? AI to. AI? Ano ba yung AI na yan? Sa tingin ko ibig sabihin ng AI ay Artificial Intelligence. Eto, tanungin natin si Siri kung ano ibig sabihin ng AI. Hey Siri, give the definition of Artificial Intelligence. Looking up for artificial intelligence. Ngayon, ang salita ng taon namin ay ang Artificial Intelligence o mas kilala bilang AI. Bago tayo magsimula, alamin muna natin ang kasaysayan ng salitang ito. Ang Artificial Intelligence ay unang naitala ni John McCarthy bilang salita noong 1956 sa isang academic conference. Ngunit ang kasaysayan ng AI ay nagsimula na dati pa. Sa isang teorya ni Vannevar Bush noong 1945, naisip niya isang sistema kung saan mapapalinang ng isang makina ang kaisipan at katuturan ng isang tao. Sunod naman, noong 1950, naisip ni Alan Turing ang isang konsepto ng makina kung saan kaya nitong isimulate ang kaisipan at galaw ng isang tao. Katulad ng isang makina kung saan kaya nito kalabanin at manalo sa isang tao sa larong chess. Lahat ng halimbawa na ito ay nahuhulog at bumubuo sa konsepto ng artificial intelligence. Ngunit, ano ba talaga ang dalawang salitang ito? Ang artificial ay mula sa Latin na artificialis na ibig sabihin ay handicraft. Ang ibig sabihin ng artificial sa kasalukuyan ay mga bagay na gawa ng tao o kopya ng isang natural na bagay. Samantala, ang intelligence naman ay galing sa salitang Latin na intelligentsia na ibig sabihin ay understand. Ang intelligence naman ay ang kakayahan na kumuha ng kaalaman at i-apply ito sa iba't ibang larangan o gawain. Kapag pinagsamang dalawang salita na ito, makukuha natin ang totoong kahulugan ng AI. Isang simulation ng kaisipan ng tao gamit ang makina o computer. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga estatistika at facts na nakapaloob sa paggamit ng AI. Noong nagsimula ang pandemic, lumobo ang paggamit ng AI lalo na sa social media. Noong April 2020, nagkaroon ng trend sa Twitter, na ngayon ay X, kung saan nagpo-post ang mga tao ng mga larawan gamit ang isang generative AI gamit ang iba't ibang mga prompts. Dahil rin sa matagal na lockdown, mas naging popular ang AI para sa mga kumpanya. Sa katunayan, 60% ng mga kasalukuyang malalaking kumpanya ang tumitingin na nagde-develop ng kanilang sari-sariling AI para tumaas ang kanilang productivity. Sa kasalukuyan, gamit na gamit ng mga Pilipino ang AI sa iba't ibang larangan tulad na lamang sa akademya, industriya, editing, social media at marami pang iba. Ayon sa recent Google Trends, ang Pilipinas ay pangatlo sa buong mundo na may AI-related searches. Pinapakita lamang nito na ang Pilipinas ay mayroong matinding paghahangad sa kaunlarang pang-teknolohiya bunsod ng AI. Kahit talamak ang paggamit ng AI sa Pilipinas at ang interes ng mga Pilipino rito, mabagal pa rin ang pag-unlad ng AI sa ating bansa. Ayon sa International Data Corp or IDC, isa ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia Pacific na may mabagal na pag-unlad at pag-adapt ng AI sa iba't ibang larangan tulad na lamang sa business at consumer transactions. Sa pag-aaral na ito, ang bansa ay pang-12 lamang sa 14 na mga bansa sa Asia Pacific na nagbibigay ng pondo sa automation at paggamit ng AI platforms. So, dako naman tayo dito sa parte ng AI at mga Pilipino. So, unang-una na nga riyan, marami sa mga estudyante ang gumagamit at umaasa sa AI, katulad ng ChatGPT para sa kanilang mga asignatura at proyekto. So, kamakailan lamang ay umingay ang AI sa social media, partikular na sa Facebook at
Twitter. So samot-sari ang mga komento at di pagsang-ayon sa paggamit ng AI para sa pang-akademikong diskusyon. Sabi ng DepEd sa interview ng GMA News ukol sa paggamit ng AI sa eskwelahan, malawak ang solusyon na pwedeng maitulong ng paggamit ng AI sa akademikong diskusyon. Ngunit malaki rin naman ang dulot nitong panganib para sa mga estudyante. So maaari itong pagsimulan ng pagiging tamad at umaasa na lamang ang mga mag-aaral dito. Hindi rin naman lahat ng impormasyon na binibigay ng AI ay tama at totoo. Para iangkop naman sa ating universidad, ang Universidad ng Pilipinas noong 2023 ay inimbestigahan ang ilan sa mga estudyanteng pinaghihinalaang nagsubmit ng kanilang final requirements gamit ang AI. So, malakas din kasi ang kapabilidad ng AI sa research at gawaing pang-akademiko. So, sunod naman ay naging debate rin ang paggamit ng AI sa paghahatid ng balita. Umani ito ng iba't ibang komento nang gamitin ng NCAA bilang sportscaster si Maya at Marco, mga AI-generated characters. Maraming komento ang nagsasabing hindi nakikitaan ng paggamit ng emosyon ang mga karakter na ito at walang appeal sa mga manonood, lalo na't mas nagiging epektibo ang pagbabalita kung hinahaluan ito ng emosyon. Samantala, talamak naman sa social media katulad ng Facebook, ang mga generative AI na gumagawa ng mga larawan. So, kalimitan sa mga Pinoy ay kinukuha ito at inaangkin upang gawing kanilang sariling artwork. So, marami rin sa mga Pilipino ang gumagamit ng mga AI assistants katulad ni Siri at Alexa sa kanilang mga smartphones para mapabilis ang paghahanap sa mga bagay-bagay. Alam mo ba na hindi lang panganib sa mga estudyante at kawalan ng trabaho ang naidudulot ng paggamit ng AI? Ayon sa IEEE Spectrum, halos 500 tons ng carbon emissions ang naidulot ng paggamit ng GPT-3 AI noong 2023. Totoo ngang malaki ang gampanin ng AI sa iba't ibang larangan. Ngunit, hindi rin may tatanggi ang mga panganib na dulot nito sa psychological, pati na rin sa ating kalikasan. Relevance ng AI sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Dahil malaki ang porsyento ng mga Pilipino na gumagamit ng social media, marami rin ang apektado at gumagamit ng AI kahit hindi mo nila ipansin ito. Katulad na lamang sa Facebook, kung saan ginagamit ang AI para sa mga personalized ad na tinatarget ang bawat isang user gamit ang mga data na nakakalap sa paggamit lamang ng app araw-araw. May kakayahan rin silang gumawa ng sarili mong profile na maaari nilang ibenta sa mga advertising companies. Kaya naman, importante na malaman ng mga Pilipino na protektahan ang kanilang privacy laban sa mga hindi ethical na practice katulad nito. Dagdag pa rito, hindi lang social media makikita ang artificial intelligence. Bilang isang malaking consumer ng mga produktong online, ginagamit ang AI para mas maging personalized ad pa ang iyong mga pamimili. At sa huli, makatutulong ang AI sa pag-iwas sa mga krimen, katulad na lamang ng fraud at phishing, katulad ng pagnanakaw ng credit card o kaya mga fake na link sa internet. Bilang isang computer scientist, ang artificial intelligence ay isa sa pinaka-importanting diskusyon para sa aming kurso. Sa pag-usad ng demand para sa teknolohiya na ito, parte kami sa pag-develop ng AI para ito ay magamit at makatulong mapabilis ang proseso ng mga lumang sistema. Katulad ng pagbibilang ng mga supply sa tindahan o kaya pagpapabilis ng pila sa ospital sa pamamagitan ng pag-automate ng mga papeles o mga forms. Ngunit, importante rin sa amin ang bigyang tugon ng kasalukuyang problemang etikal ng artificial intelligence kung saan ang mga data na ginagamit para matuto ang mga makina na ito ay ninanakaw at walang consent mula sa mga orihinal na author. Kaya dito pumapasok ang responsibilidad namin na bigyang halaga ang pagiging masinop at ethical sa paggawa at pag-train ng mga artificial intelligence. Kailangan isipin namin na ang paggawa ng artificial intelligence ay para makatulong sa ating komunidad
at hindi palitan ng kakayahan at pagkakamalikhain ng mga tao. Para namang sa aming mga geodetic engineers, malaki ang gampanin ng artificial intelligence lalo na sa pagmamapa at pagbuo ng mga sistema na makakatulong sa epektibong pagmamapa. Sa kasalukuyan, malaki ang gampanin ng AI sa mga humanitarian mapping missions na kung saan ginagamit ang AI models upang tumulong sa pagmamapa ng isang komunidad. Ang pagmamapa ng isang komunidad ay makatutulong sa planning at disaster mitigation purposes. Bukod pa rito, nagagamit na rin ng AI sa pag-a-analyze ng mga satellite data na nagagamit upang mas maintindihan pa ang ating kapaligiran. Meron ding latest trends sa AI mapping na kung saan ginamit ang Dimitra AI model upang ma-predict ang crop growth ng isang lugar. Dalawang miyembro sa aming grupo, kabilang ako ay nasa iisang departamento lamang ng Electronics at Electrical Engineering. So, minarapat namin na isahin na lamang ito dahil halos magkaparehas lamang ang ginagawa at gawain ng dalawang programa. So, para sa amin, malaki ang maitutulong ng artificial intelligence sa aming larangan. Ang AI algorithms ay maaaring gamitin upang mag-optimize at mag-automate ng proseso sa pagdisenyo ng mga electronic circuit at system. Ito rin ay maaaring gamitin upang mag-identify at interpretahin ang mga pattern sa mga signal tulad ng audio, video o data transmission. Sa pagdevelop ng embedded systems, maaaring magamit ang AI upang ma-improve ang performance, security at efficiency ng mga sistema. Ang kakayahan ng AI na gumawa ng mga desisyon batay sa malalaking dataset ay nagbukas ng mga bagong pagkakataon para sa pag-unlad at pagpapabuti ng mga electronic system at devices. Ayun lamang po, sana ay marami kayong natutunan at maraming salamat sa pakikinig sa aming salita ng taon.